Balak mo bang maging doktor? Panoorin mo ang video na ito hanggang sa uli. Hi mga idol, ako si Doc Dobs. And welcome back to my channel. Para sa mga bago lang sa channel ko, I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. So if you want medical and eye contents, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more videos like this. Pero, disclaimer lang po, ang mga videos na ginagawa ko ay hindi para mag-diagnose ng mga iba't ibang sakit nyo sa mata dahil mahirap po mag-diagnose sa ganitong platform. Pagkos, ito ay para mas maintindihan nyo yung mga iba't ibang sakit sa mata na na-diagnose na po sa inyo. Ang pagpapacheck up sa inyong mga ophthalmologist ay ine-encourage. And for today's video, hindi ito related sa mata. Pero pag-usapan natin kung ano ba yung mga dapat mong malaman bago ka pumasok sa medical school. Tara, let's discuss. Marami sa kabataan ang nangangarap na maging doktor. Isa kasi itong noble and highly respected na profession. Bukod kasi sa layunin na makatulong sa kapwa, ay marami kasi ang naniniwala na ang pagiging doktor ay may kaakibat na masarap na buhay. Totoo naman, pero hindi ito agad-agad. Bago mo kasi maabot ang gantimpala ng propesyon na ito, ay mahaba-haba ang kailangan mong pagdaanan na proseso. Kaya sa video na ito ay pag-usapan natin yung mga hindi masyadong napag-uusapang realidad sa likod ng pagiging isang future doctor. Para hindi lamang survive ang goal mo sa medical school, pero para ma-thrive ka na rin. Bilang unang magiging doktor sa aming pamilya, ay pumasok ako sa medical school na inakalang magiging madali lamang ito at kapag naging doktor na ako ay magiging maginhawa na ang aking buhay. Pero habang lumalalim ako sa journey na ito ay unti-unti ko nare-realize na maraming aspeto ng propesyon na ito ang hindi ko nakita. Una sa lahat, ang medical school ay hindi isang 100-meter dash. Isa itong marathon, kung minsan pa nga ay ultramarathon. Tatahakin mo ito ng 4 hanggang 6 na taon depende sa curriculum or path na papasukin mo. Asahan mong haharap ka sa mahabang oras ng pag-aaral araw-araw. At hindi lamang ito basta-basta memorization. Dapat matuto kang mag-isip critically, mag-analyze ng mga problems, at gumawa ng mga clinical decisions. Hindi rin ito tulad ng college na pwede kang mag-absent kung kailan mo lang gusto. Dahil sa med school, every day counts. Kaya kung hindi ka pa sanay sa long study hours, ay dapat ngayon pa lang ay simulan mo nang matutunan ang disiplina dito. Oo, mahalaga ang grades. Lalo na kung balak mong mag-apply sa mga residency training program na competitive in the future. Pero tandaan na hindi lang grades ang sukatan ng pagiging isang mahusay na doktor. Kailangan mo rin ma-develop yung iba pang skills mo, tulad ng communication skills, empathy, teamwork at adaptability. Hindi sapat na memorize mo lamang lahat ng sakit sa katawan. Dapat marunong ka rin makipagkapwa-tao, makinig sa pasyente, at makiisa sa grupo mo or sa healthcare team. Tapos darating din ng panahon na mapapaisip ka, tama ba itong pinasok ko? And normal lang na maisip mo yan. Lahat siguro ay dumadaan dyan. Lahat ay nababurn out. Pwede kang mag-fail ng exam kahit gaano ka pa katalino. Pero hindi doon natatapos ang lahat. Ang mahalaga ay marunong kang bumangon, mag-reflect at magpatuloy. Don't let one setback define your medical school journey. Mahalaga rin na tandaan na hindi lahat ng medical students ay pare-pareho. May mas magaling sa memorization at meron namang mas mabilis matuto sa mga hands-on. Kaya dapat alamin mo rin kung ano ba yung style na mas mabilis kang matututo. Sa pamamagitan ba ng flashcards, group studies, panonood ng videos, or mga whiteboard na review sessions. Wala kasing one-size-fits-all sa medical school. At huwag mong i-compare ang sarili mo sa iba. Ang focus mo dapat ay sa sarili mong progress at improvement. Next ay hindi biro ang gastos sa medical school. Kung sa private school ka papasok, ay maaaring umabot sa milyon ang tuition at iba pang gastusin. Bukod pa dyan yung gastos mo sa mga libro, equipments, at gastos sa pang-araw-araw na pamumuhay. O investment ito para sa future mo. Pero hindi agad-agad ang return or balik ng investment. Dahil maaaring tumagal ng napakahabang panahon bago mo maramdaman ang pagbalik nito. Lalo na kung nagsisimula ka pa lang ng practice. Dahil sa simula ng practice ay kailangan mo mag-build ng pangalan, ng reputation at pasyente. At kung balak mo naman maging espesyalista,
ay maglalaan ka na naman ng maraming taon para mag-training para maging eksperto sa pipiliin mo. Kasama na dyan ang residency training na pwedeng umabot ng 3 hanggang 6 na taon at fellowship training na pwedeng umabot ng 1 pa hanggang 3 taon na idadagdag sa training mo. Pero don't get me wrong, kasi meron namang mga paraan para mas mabilis at maaga kang kumita kagad. Tulad ng pagmumoonlight, pagtatrabaho sa mga rural health areas, pagiging doctors to the barrios, at pag-a-apply sa abroad. Pero hindi lahat ng graduates ay handang tahakin ang mga landas na ito. Kaya mahalaga ang realistic expectation at solidong financial planning habang maaga pa. Kung merong mga scholarships, government programs or family support ay makakatulong din ito. Isa pa sa mga inakala ko noon ay hawak ng mga doktor ang kanilang mga oras. Pero ang totoo, habang ikaw ay nasa journey na ito, ay halos buong oras mo ay nakalaan sa pag-aaral at pag-duty. Mula clerkship hanggang internship ay buong taon kang nasa ospital. At bilang estudyante pa lamang ay ikaw ang pinakamababang miyembro ng healthcare team. Ikaw ang laging mauutusan, magbabantay, mag-a-update ng charts, tagakuha ng vital signs, at marami pang iba. So, uuwi kang pagod, gutom, at gugustuhin mo na lang na matulog at wala ka ng time para sa sarili mo at sa pamilya mo. At kahit makapasa ka na ng board exam at maging lisensyadong doktor, ay hindi mo pa rin hawak ang oras mo. Kung general physician ka at wala ka pang sariling clinic, ay para ka pa ring empleyado na may boss at schedule na sinusunod. Para naman sa mga magte-training at dadaan sa residency, ay meron ka pa ring mga boss na consultants na kailangan mo ring sundin. At kung pipiliin mo pang mag-subspecialty, ay mag-undergo ka naman ng fellowship training na pwedeng umabot ng 1 to 3 years. Kaya bago ka pa maging boss of your own time, ay mahabang proseso pa ang kailangan mong pagdaanan. Pero hindi naman lahat ito ay puro hirap. Sa gitna ng maraming pagod na ito ay makakahanap ka rin ng inspirasyon at kasangga. Sa medical school, mahahanap mo dito yung mga taong magiging tunay mong kaibigan. Yung iba pa nga ay magiging love of your life pa. At marami sa mga ito ay magiging kasama mo na habang buhay. Kaya napaka-importante na suportahan nyo at iangat ninyo ang isa't isa at mag-celebrate ng mga panalo together. At importante rin ang pag-comfort sa isa't isa sa mga pagkatalo. Dahil sa journey na ito ay hindi mo kakayanin mag-isa. And that's okay, kasi meron kang magiging kasama. Kaya after all ng mga failures, pagod at problema ay babalik-balikan mo talaga ang why mo. Bakit mo ba gusto maging doktor? Para ba makatulong sa kapwa, tulungan ang iyong pamilya, maglingkod sa bayan, iangat ang healthcare system, o dahil ito talaga ang childhood dream mo? Kaya napaka-importante kahit iisang why lamang yan. Dahil sa 1,000 reasons na gusto mo nang mag-quit, ay dapat meron kang matibay na why at rason na babalikan kapag gusto mo nang sumuko. Ang pagiging doktor ay hindi madaling landas. Pero isa kasi itong calling na may lalim, saysay at dangal. Kung ito talaga ang gusto mo, ay huwag kang matakot pasukin ito. Pero dapat hindi ka papasok nang hindi ka handa. Bago mo pasukin ito, ay tanungin mo muna ang iyong sarili. Handa ka bang magsakripisyo? May passion ka ba para maglingkod? Kaya mo bang panindigan ang desisyon mo kahit ang gantimpala ay hindi agad-agad? At kung oo ang sagot mo dito, ay welcome to the club. Hindi ka nag-iisa. So yan mga ka-idol, ito yung mga dapat mong malaman bago ka pumasok sa medical school. Hindi ito magiging madali, pero sulit ito pagdating ng panahon. It will challenge you, break you, and rebuild you into someone better, stronger, and kinder. So kung meron kang kakilala na gustong magpunta sa med school or nasa med school na, ay share mo lang ang video na ito sa kanya. And that's it for today's video. Ngayon, alam mo na yung mga dapat mong malaman bago ka pumasok sa medical school. Please don't forget to like, comment kung may mga questions or suggestions kayong topics, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video.